Welcome back sa lahat. Ang today's show ay dinala sa inyo ng prospects. At ganun na lang, ang Lakers ay nasa 3-0 na. At talagang nasa driver's seat sila sa first round matchup na to. At hindi pa rin, walang nakapredict na mananalo sila sa matchup na to. Literal na halos walang eksperto ang naniwala sa kanila. Ibig sabihin, mula sa ESPN, kahit ang mga home reporters ng Lakers mismo ay hindi pumili sa kanila na manalo. Si Dave McMenamin ay pumili sa Rockets in 6. Si Ramona Shelburne din, Rockets in 6. At halos walang nakapick sa Lakers. Kahit si Mark Spears na una niyang pinili ang Lakers, ay binago niya at pinili na ang Rockets. At ngayon, hindi ko naman sinasabing sisihin ko sila. Mas healthy kasi ang Rockets. May injury si Luka Doncic at Austin Reeves ng Lakers. At hanggang ngayon, wala pa rin silang nilaro na game kasama ang dalawa. Pero ang popular na pick ay ang Rockets ang mananalo. Pero para sa akin at sa marami sa inyo, sigurado kaming may chance ang Lakers. Hindi namin sinasabi na siguradong mananalo sila, lalo na mag-sweep ng Rockets, pero mas optimistic kami kumpara sa mga eksperto. Kaya sa isip ko, paano nila binago ang kwento? Paano sila mula sa underdog ngayon ay heavy favorite at posibleng i-sweep ang Rockets sa 4 na laro? Sa palagay ko, ginawa nila ang hindi inakala ng Rockets na kaya nila, lalo na sa offense. At yon ang ating pag-uusapan. Sasabihin natin kung ano ang ginawa nila sa offense, kung paano nabigo ang depensa ng Rockets na pigilan sila at kahit pabagalin lang, kung paano nagawa ng Lakers ang akala ng Rockets na hindi nila kaya at ang akala rin ng halos lahat ng eksperto. Pero mabilis lang. Kung nagustuhan nyo ang ganitong malalim na breakdown at ganitong style ng content, sana nagustuhan nyo at nag-like kayo. Gusto ko talagang gawin ang mga video na to, pero ito ang pinakamatagal gawin. At lately, ito ang pinakamababa ang view. Added views sa channel ko. Kaya kung type nyo, i-like nyo para ma-push sa algorithm at makagawa pa ako ng ganito sa hinaharap. Pero tara na, pasok tayo. At ano ba ang ginawa o hindi ginawa ng Rockets na dati naman nilang ginagawa sa regular season? After all, top 6 defense sila. At hindi biro yan. Mukhang hindi. Pero top 6 defense sila sa regular season. Oo, wala silang si Kevin Durant na maaaring may epekto. Minsan, ang best defense ay mas magandang offense. Kaya siguro yun ang may kinalaman. Pero tungkol sa purong depensa at sa scheme na ginagamit nila laban sa Lakers, bakit hindi ito gumagana? O ano ang ginagawa ng Lakers na hindi nila mapigilan? Kombinasyon yan ng mga bagay. Pero ang una kong ituturo ay hindi nila inakala na kaya mag-shoot ng Lakers, lalo na ganito kaganda. Hanggang ngayon, maganda ang 3-point shooting ng Lakers. Nasa mahigit 46% na sila mula sa 3-point line at gumagawa ng humigit kumulang 12 threes bawat laro, madalas pumapasok sa ilalim ng screen kaysa pumunta sa labas. Parang hinahamon nila ang Lakers na mag-shoot. At hindi ko alam bakit, pero patuloy pa rin nilang ginagawa yan sa Game 3. Halimbawa, sa play na to, hindi ko sasabihing pinakamahusay si LeBron sa 3-point. Pero hindi ko rin siya hahayaang mag-shoot ng ganito. Mukhang miscommunication, pero ang fact na binigyan nila siya ng space, pumunta sa ilalim ng screen, at hinayaan siyang mag-shoot ay medyo nakakahiya para sa depensa nila na dati maganda. At dalawang parte to. Oo, pumupunta sila sa ilalim ng screens na hindi gumagana, pero ang isa pang parte ay ang masamang communication nila na muling nakita sa Game 3. Ilang plays lang pagkatapos,
may isa pang masamang miscommunication sa pagitan ni Tari Eason at Reed Shepherd, na posibleng pinakamasamang defender sa buong team nila. By the way, si Reed Shepherd dito hindi si Tari Eason. Muli kay LeBron, si Luka Doncic. Si Luke Kennard nagbigay ng inverted screen para sa kanya. Ibig sabihin, mas maliit na player ang nag-screen para sa malaki. Simpleng lumusot si LeBron at parehong sumunod kay LeBron sina Tari at Reed Shepherd. Hindi ko alam kung blitz ang plano o ano, pero mukhang masamang miscommunication lang. Inabutan ni LeBron ng behind-the-back pass kay Luke at nakuha ito ni Luke Kennard. Pero kung gusto niya, pwede niyang ipass kay Marcus Smart na open din dahil tumulong si Jabari Smith. Kahit paano, masamang komunikasyon, masamang depensa, at isa pang open three-point shot. At para sa cherry on top ng masamang depensa at masamang game plan, ang pag-asa nila sa drop coverage. Gets ko, hindi masyadong switchy si Alperen Sengun. Si Clint Capela rin mula sa bench. Pero sa 3 laro na, hindi ito gumana at wala silang binago. Marami akong plays na ipapakita kung saan pinahirapan ng Lakers ang drop coverage nila. Kay LeBron, Luke Kennard, Marcus Smart, at eto pa ang isa, si Alperen Sengun sa drop ulit. Si Amen Thompson sinusubukang lumusot sa screen ni Jackson Hayes pero hindi kaya dahil maganda ang screen. Bukas si Marcus Smart at may oras siyang mag-isip dahil si Alperen Sengun ay nasa drop lang at nakatingin sa kanya. Para bigyan sila ng credit, sinubukan nila ang ibang bagay sa second half ng Game 3 small ball lineup at zone defense. Eto sila sa 2-3 zone, halimbawa kasama sina Jeff Green at Reed Shepherd sa itaas. At may pick and roll si LeBron at Luke Kennard. Walang komplikado pero gumana laban sa kanila. Si Reed Shepherd sinusubukang lumusot sa screen pero parang sumuko na lang pagkatapos hinayaan si Luke Kennard na dumaan at tumira ng madaling mid-range. Hindi masyadong gagana kapag may kakilakilabot na point of attack defender tulad ni Reed Shepherd sa court. Muli, hindi ko siya kinakampihan masyado pero masama ang depensa niya sa series na to. Kaya yun ang number 1. Simpleng akala ng Rockets hindi mapaparusahan sila ng Lakers sa 3-point line. Hindi nila inakala na mapaparusahan ang drop coverage nila at ang tanging ginawa nila ay pigilan ang pagpasok sa paint na medyo nagawa naman nila. Pero sa kabuuan, wala silang nagawa na hindi kayang lampasan ng Lakers. Sa 3-point line, sa pick and roll coverage, sa mid-range kay Luke Kennard, kahit sa rim, medyo okay pa rin ang Lakers. Kahit hindi kasing ganda ng perimeter. Sa lahat ng aspeto, walang hirap ang Lakers sa depensa ng Rockets na akala ng lahat ay magbibigay ng malaking problema. Kahit ako akala ko mas magiging mahirap, pero sa ngayon sobrang sama na. Halos walang area na napigilan o napabagal nila. At para patunayan pa, ang Lakers ay may 70.3% to assist percentage sa ngayon na sobrang baliw. Hindi ito mapapanatili pero pinakamahusay sa lahat ng playoff teams. Nagpapakita lang kung gaano kasama ang depensa ng Rockets at kung gaano kadali ang ginawa nila para sa Lakers. O siguro, kung gaano kaganda ang offense ng Lakers na nagmukhang tanga ang depensa ng Rockets. Kaya yun sa akin ang number 1 na dahilan kung bakit mas maganda ang Lakers sa matchup na to kaysa sa inakala ng marami. Dahil walang problema talaga ang depensa ng Rockets. Paminsan-minsan lang, pero sa kabuuan, na-i-figure out na sila ng Lakers. Kahit wala pa si Luka Doncic at Austin Reeves.
Pero hindi pa yon. Kahit ang depensa ng Lakers na maraming nagsasabi na sobrang sama at hindi mapipigilan ang offense ng Rockets na hindi rin inakala ng marami na magiging maganda. Kahit yun ay sobrang ganda rin. Pero bago natin pag-usapan, yun, mabilis lang tungkol sa PrizePicks, ang #1 sports picking app sa Amerika. Simple lang. Pumili ka ng more or less sa paborito mong players at iset ang lineup mo. Halimbawa, ito ang picks ko para sa Game 4. Una, si Luke Kennard, more than 10.5 points, na nagawa niya sa lahat ng 3 laro. Pangalawa, si Marcus Smart, more than 6.5 rebounds and assists, na nagawa rin niya sa lahat ng 3 laro. Pangatlo, si Drew Holiday, more than 8.5 rebounds and assists, na nagawa niya sa 3 sunod na laro at sigurado akong gagawin ulit. Kung gusto niyong sumabay sa akin, i-download ang app, gamitin ang code HMA at makakuha ng $50 kapag naglaro ka ng unang $5 lineup. Pero balik tayo sa topic at pag-usapan ang depensa nila. Hindi lang offense, kundi depensa rin. Isang bagay na maraming nagsabi na hindi magiging factor pero talagang naging factor. Sa totoo lang, halos kasing ganda ng offense nila. At big shoutout kay Marcus Smart na maraming nagsabi na washed up na at hindi makakatulong sa team. Sa palagay ko, hindi totoo yun. Kahit bukod sa mahigit 20 points per game, 8.3 assists at 50% mula sa 3, siya ay nag-a-average ng halos 4 na steals bawat laro at halos 2 blocks din. Sobrang lalim para sa 32 anyos na 6'3 guard. Talagang namumuno siya sa depensa at inilalagay ang lahat sa tamang pwesto. At motivator din habang ginagawa yun. Simpleng sabi, sobrang galing niya sa magkabilang dulo ng court. Pero talagang kailangan kong purihin ang depensa kasama siya. Kahit si Kevin Durant ay nasa court, si Marcus Smart ay nakakainis kay KD. Kahit wala si KD, nakakahanap pa rin siya ng paraan para maging epektibo laban sa kahit sino at hindi natatakot sa kahit anong matchup. Muli, kahit si Kevin Durant na halos 7 feet o si Shai Gilgeous-Alexander sa isang gabi, sino man haharapin niya at ilalagay ang depensa sa pinakamagandang posisyon. Alam ko maraming nag-react sa 20 offensive rebounds ng Rockets sa Game 1 at patuloy pa rin, pero ang parehong bagay ay sobrang sama ng shooting nila. At hindi lang dahil miss lang sila ng miss. Ang pangunahing dahilan ay ang depensa ng Lakers, na maraming ayaw aminin. Pero sa ngayon, sub 40% sa field goal, sub 29% sa 3, masamang true shooting at hindi nakukuha ang mga shot na gusto nila, sigurado akong may malaking papel ang depensa ng Lakers at ito ang pinakamalaking factor. Oo, wala si KD ay may epekto. Pero kahit kasama si KD sa Game 2, hindi naman perfect ang laro niya. Inisip ng Lakers siya. Sa Game 2, 9 na turnovers si KD mag-isa, 9 sa 15 turnovers ng team. At simpleng sabi, nakahanap ang Lakers ng paraan para istorbohin siya. Nakahanap sila ng paraan para istorbohin si Alperen Sengun at lahat ng aspeto ng offense ng Rockets. Hindi ko alam kung ano ang akala nilang aatakihin, pero kahit ano ang subukan nila, hindi gumana. Kaya sa ngayon, panahon na para aminin. Nalampasan ng Lakers ang mga bagay na sinabi ng marami na hindi nila kaya. Sa offense, sa depensa, kahit walang Luka Doncic, Austin Reeves, ATB. Ang kombinasyon ng lahat, nakahanap sila ng paraan at ginawa nilang nightmare matchup para sa kalaban na akala ng lahat ay mananalo. At sa isip ko, ano sa tingin nyo? Ano ang pinakamalalaking factor para sa Lakers
na malampasan to at ganap na baligtarin ang serye. Mas offense ba o depensa? Anong kombinasyon? Sabihin nyo sa comments sa ibaba. Pero siguro yun na ang lahat para dito. At kung nagustuhan nyo ang video, sana nag-like kayo, mag-subscribe kung hindi pa, at i-hit ang notification bell para hindi kayo mamiss kapag nag-upload ako. Pero tulad lagi, salamat sa panonood at magandang araw o gabi sa inyo.